Alam mo kung ano ang talagang nakakatawa tungkol sa lahat ng espiritual na paggising na bagay na ito? Ang mga tao ay talagang bumangon at nagsasabi ng mga bagay tulad ng nag-iisip ako ng maraming taon, nabasa ko ang bawat libro doon. Mayroon akong mga hindi paniwalang mga sandali na naramdaman kong konektado sa lahat ng bagay sa universo. At pagkatapos, halos hindi huminga, magdaragdag sila. Ngunit bakit sa tingin ko nag-iisa? Bakit hindi ako makakahanap ng isang taong mahalin ako? At kailangan kong pigilan ang aking sarili ng umiti. Hindi dahil ang kanilang sakit ay hindi totoo. Ito ay ngunit dahil nakatayo sila ng tama sa gitna ng pinakamagagandang kosmiko na biro na sinabi. Nagising sila sa katotohanan na sila ang buong universo na may karanasan sa tao. At ngayon nag-aalala sila tungkol sa paghahanap ng isang petsa. Ito ay tulad ng isang solong patak ng tubig na biglang naalala na bahagi ito ng karagatan at pagkatapos ay agad na nagpanik tungkol sa paghahanap ng isa pang pagbagsak upang makayanan. Ngunit narito ang nais kong sabihin sa iyo. Ang kalungkutan na iyon, ang pakiramdam na ito ay nakahiwalay sa lahat ng mga normal na laro sa pakikipag-date at romantikong mga drama. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay hindi isang bagay na nagkamali sa iyong espiritual na pag-unlad. Ito talaga ang pagbubukas ng pinto sa isang bagay na mas kawili-wili kaysa sa anumang naiwan mo. Kaya't pag-usapan natin ang tungkol sa pag-ibig, tunay na pag-ibig. At kung bakit ang mga taong nagising ay makahanap ng lumang laro na ganap na imposible upang maglaro. Una, kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Ang tinatawag ng karamihan sa mga tao na pag-ibig ay hindi talaga mahal. Ito ay isang deal sa negosyo. Ito ay dalawang tao na nakakaramdam ng hindi kumpletong paggawa ng mga pag-aayos sa bawat isa sa pag-asang makaramdam ng buo. Pag-isipan ng kwento na lahat tayo ay pinakain mula noong kami ay mga bata. Mayroong isang tao doon na ang iyong iba pang kalahati. Naglalakad ka sa paligid na nasira, hindi sapat, bahagi lamang ng isang tao. At kung maaari mo lamang mahanap ang espesyal na isang tao na nawawalang piraso ng palaisipan, ang lahat ay sa wakas ay may katuturan. Sa wakas ay kumpleto ka na. Ano ang isang kwento? At tulad ng lahat ng pinakamahusay na mga kwento, milyon-milyong mga tao ang naniniwala na ito nang ganap ng hindi ito pinag-uusapan minsan. Kaya lahat tayo ay dumadaan sa buhay na mahalagang pamimili para sa pagkumpleto. Nalaman natin kung paano maipakita ng maayos ang ating sarili, isinasagawa natin ang mga tamang bagay na sasabihin, muling nasuri natin ang ating mga ngiti. At sa ilalim ng lahat ng ito, natatakot kami. Ganap na natakot na walang pipili sa amin, na maiiwan tayo, hindi ka nais-nais at nag-iisa. Ito ang tinatawag nating pagmamahalan sa ating modernong mundo. Ernong, dalawang tao kapwa kumbinsido na hindi sila kumpleto, kapwa desperadong umaasa na pupunan ng ibang tao ang walang laman na puwang sa loob nila. At pansamantala, gumagana talaga ito. Mayroong pagkalasing dito. Ang mga walang tulog na gabi, ang patuloy na pag-iisip tungkol sa ibang tao, ang lagnat ng lahat. Tinatawag namin itong umibig. Ngunit pansinin ang salitang iyon bumabagsak. Tulad ng kung ang pag-ibig ay ilang uri ng butas na natitisod ka. Tulad ng kung ito ay isang bagay na nangyayari sa iyo kaysa sa isang bagay na sinasadya mong pipiliin. At ano talaga ang nagtutulak sa pagbagsak na ito? Hindi ito pag-ibig. Kailangan ito. Raw desperado, nangangailangan ng pananakit. Ang pangangailangan upang makatakas mula sa kakulangan sa ginhawa ng pag-iisa sa iyong sarili. Ang pangangailangan upang patunayan na mahalaga ka, na mayroon ka, na karapat-dapat ka sa atensyon ng isang tao. Sa ibabaw, sigurado, lahat ito ay mukhang romantiko. Ang mga sulat ng pag-ibig, ang grand gestures, ang dramatic declarations. Ngunit sa ilalim, ito ay talagang dalawang tao lamang na gumagamit ng bawat isa bilang mga tagapangalaga ng buhay. Kapwa kumbinsido na sila ay nalulunod.
Ngayon narito kung saan ang mga bagay ay nakakakuha ng kawili-wili. Kapag nagsimula kang magising, kahit na kaunti, nagsisimula kang makita sa buong laro na ito. Sinimulan mong mapansin na ang tinatawag mong pag-ibig ay karamihan ay natatakot lamang na may suot na mas mahusay na damit. Nakikita mo kung gaano karami ang iyong tinatawag na pagkahilig ay talagang pagkabalisa sa pag-iisa. Gaano karami ng iyong debosyon ang talagang bargaining. Magiging gusto ko kung ano ang gusto mo at sa sandaling makita mo ito. Sa sandaling makita mo talaga ito. Hindi mo ito ma-unsee. Ito ay tulad ng panunood ng isang magic trick pagkatapos ng isang tao na nagpapakita sa iyo kung paano ito nagawa. Maaari mo pa ring pahalagahan ang kasanayan na kasangkot. Maaari mong humanga sa pagganap. Ngunit hindi ka na niloloko. Alam mo na ang kuneho ay nagtatago sa sombrero sa buong oras. Ito mismo ang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga nagising na tao na mahulog sa pag-ibig sa maginoo na paraan. Hindi dahil sila ay naging malamig o isinara ang emosyonal. Sa totoo lang, kabaligtaran ito. Ngunit, hindi na sila makilahok sa magkaparehong hypnosis na tinatawag ng karamihan sa mga tao. Nakita nila ang mga string na humahawak sa entablado. Alam nila na ang mga pag-ibig ng mga kanta ay talagang tungkol sa neediness na nagbihis sa ilaw ng buwan. Kinikilala nila ang buong drama para sa kung ano ang tunay na ito. Isang maganda, medyo trahedya na laro na dalawang hindi kumpletong tao na naglalaro upang maiwasan ang pagharap sa kanilang sariling panloob na kawalang kasiyahan. Ngunit kapag nagising ka, natuklasan mo ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Hindi ka na walang laman. Iyon ay walang bisa na natatakot ka. Na ang kakilakilabot na kalungkutan na iyong pinapatakbo, hindi ito totoo. Ito ay isang kwento lamang na sinabi mo sa iyong sarili. Isang kwento, kaya nakakumbinsi na inayos mo ang iyong buong buhay sa pag-iwas dito. Ang totoo, hindi ka kalahati ng isang taong naghihintay na makumpleto. Hindi ka isang fragment na sumira mula sa isang mas malaking buo sa kapanganakan. Ikaw ang buong bagay ngayon. Ikaw ang universo na nakakaranas ng sarili sa pamamagitan ng partikular na form na ito na tinawag ka. Kumpleto ka sa sandaling ito tulad ng magiging. Ang ideya na kailangan mo ng ibang tao upang gawin kang buo ay tulad ng isang pag-iisip ng alon na kailangan itong makahanap ng isa pang alon upang maging tubig. Tubig na! Palagi itong tubig. At kapag naiintindihan mo talaga ito, kapag naramdaman mong malalim ito sa iyong mga buto, isang bagay na pangunahing pagbabago. Ang desperadong gutom na iyon na ginamit upang itaboy ka patungo sa ibang mga tao ay nagsisimula na tumahimik. Huminto ka sa pag-scan ng bawat silid para sa mga potensyal na tagapagligtas. Tumitigil ka sa pagsusuri sa bawat pakikipag-ugnay batay sa kung maaring humantong ito sa pagkumpleto na iyong hinahanap. Dahil hindi ka na naghahanap ng pagkumpleto. Napagtanto mo na kumpleto ka na. Ngayon, ito ay hanga sa teorya at sa maraming paraan ito. Merong napakalaking kalayaan sa hindi nangangailangan ng ibang tao upang mapatunayan ang iyong pag-iral. Ngunit mayroon ding gastos. At ang gastos ay ito, hindi mo na ma-play ang lumang laro. Hindi mo maaaring magpanggap ang mga teatro na pagtatanghal ng maginoo na pag-iibigan ay totoo. Hindi ka maaaring piking na swipe kapag nakita mo ng malinaw kung paano nangyayari ang pagwawalis. Ito ay kung saan ang isang iba't ibang uri ng kalungkutan ay pumapasok. Hindi ang kalungkutan ng pagiging pisikal sa pamamagitan ng iyong sarili. Iyon ay talagang madali. Maaari kang umupo ng mag-isa ng maraming oras at makaramdam ng perpektong nilalaman. Hindi. Ito ay iba pa. Ito ay ang kalungkutan ng nakikita sa pamamagitan ng isang laro, na ang lahat ay naglalaro pa rin. Ito ay tulad ng pagiging tanging may sapat na gulang sa isang partido ng mga bata. Ang mga bata ay nagkakaroon ng isang magandang oras, ganap na nasisipsip sa kanilang mga laro, ngunit hindi ka maaaring sumali sa kanila.
Hindi dahil ayaw mo, ngunit dahil hindi mo mapapaniwala ang iyong sarili na totoo ang mga laro. May nakilala ka. Ang mga ito ay kaakit, akit, kawili, wili. Parang gusto ka nila. Sa mga lumang araw, ito ay kung saan magsisimula ang kwento. Ang hangarin, ang pananakop, ang pananabik, ang katuparan. Dalawang tao ang nakakahanap ng bawat isa sa kalawakan ng mundo. Ngunit ngayon, nakikita mo ang buong kwento bago ito magsimula. Nakikita mo ang paunang pagkalasing, ang unti-unting paghahayag ng mga bahid, ang pag-uusap ng mga pangangailangan. Ang mabagal na pagkilala na aliman sa iyo ay hindi maaaring magbigay ng iba pang hinahanap nila. Dahil ang hinahanap nila ay hindi umiiral sa labas ng kanilang sarili. Kaya mag-atubiling ka. Hindi mula sa takot, ngunit mula sa kalinawan. Hindi ka makalakad sa isang bitag kapag nakita mo ito, kaya malinaw na inilatag. Hindi ka maaring uminom mula sa isang tasa kapag alam mo mismo kung anong lason ang nilalaman nito. At ang pag-aalangan na ito, ang kawalan ng kakayahang ito upang ihagis ang iyong sarili sa lumang drama, itinatakda ka nito. Nararamdaman ito ng ibang tao. Nararamdaman nila na hindi ka naglalaro ng karaniwang mga patakaran at hindi ito komportable. O kung minsan ay mausisa, ngunit alinman sa paraan, lumilikha ito ng distansya. Narito kung ano ang walang binabanggit tungkol sa paggising. Itinaas nito ang iyong mga pamantayan. Bago, baka nasiyahan ka sa isang taong nagpatawa sa iyo. Isang taong nakakita ka ng kaakit, akit, isang taong napuno ang iyong gabi sa pag-uusap. Ngunit ngayon, hindi na ito sapat. Naghahanap ka ng iba pa, isang bagay na walang pangalan sa karaniwang bokabularyo ng pag-iibigan. Naghahanap ka ng isang taong nakakita din sa pamamagitan ng laro. Isang taong nakakaalam na sila ay buo na. Isang tao na hindi sinusubukan na gamitin ka bilang ang nawawalang piraso sa kanilang puzzle. Sapagkat pagkatapos lamang, maaari kang makatagpo sa bawat isa tulad ng tunay na ikaw. Hindi bilang mga pantasya o tagapagligtas o solusyon sa kalungkutan, ngunit bilang dalawang ekspresyon ng parehong katotohanan. Dalawang alon na parehong natanto na sila ay karagatan. At narito ang kahirapan. Ang ganitong mga tao ay bihirang-bihira. Karamihan sa mga tao ay nahuli pa rin sa lumang kwento. Naghahanap pa rin ng iba pang kalahati. Sinusubukan pa rin bumuo ng kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mga relasyon. Naglalaro pa rin ng laro na may nakamamatay na kabigatan. Hindi mo sila masisisi para dito. Pinatugtog mo rin ito hanggang sa hindi mo ginawa. Hanggang sa nakita mo ito. Ngunit ang katotohanan ay nananatili. Ang patlang ay masikip ng malaki. Kung saan sa sandaling maraming mga posibilidad, ngayon ay kakaunti. Kung saan maaari kang umibig sa ngiti ng isang tao, o ang kanilang katalinuhan, o ang paraan ng paglipat nila sa mundo, ngayon, kailangan mo ng higit pa. Kailangan mo silang gising o hindi bababa sa paggising. Kailangan mo silang malaman kung ano ang alam mo upang makita kung ano ang nakikita mo. At malubhang nililimitahan nito ang mga pagpipilian. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming espiritual na gising na mga tao ang nakakakita ng kanilang sarili. Hindi dahil hindi nila mahalin, ngunit dahil hindi na nila mahalin ang dating paraan. Naipalabas nila ito tulad ng isang taong natutong magbasa at hindi na makakahanap ng kasiyahan sa mga libro ng larawan. Ang mga lumang kwento ay hindi gumagana. Kailangan nila ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na totoo. At kung minsan, madalas talaga, na ang isang bagay na tunay ay hindi lilitaw. Dumaan ang mga taon. Nakakatagpo ka ng mga tao, mayroon kang mga pag-uusap, nakakaramdam ka ng mga koneksyon. Ngunit wala sa kanila ang napakalalim. Wala sa kanila ang humipo sa lugar kung saan ka talaga nakatira. Kaya't mananatili kang mag-isa, hindi sa kapaitan o kawalan ng pag-asa,
ngunit sa isang uri ng pasyente na naghihintay. Naghihintay para sa isang taong nagsasalita ng iyong wika, na humihinga ng parehong hangin, na naglakbay sa parehong bansa, na mayroon ka at alam ang tanawin nito. Mayroong isang tiyak na dignidad sa kaakibat na ito, isang uri ng integridad. Hindi ka handang tumira ng mas mababa sa katotohanan. Hindi ka pumayag na makatulog dahil lamang sa mas komportable ang pagtulog. Mas gugustuhin mong tumayo sa kalinawan kahit na nangangahulugang nakatayo ito ng nag-iisa kaysa lumuhuhod sa ilusyon sa kumpanya. Ngunit maging matapat tayo, hindi laging madali. May mga gabi na ang pakiramdam ng katahimikan ay mabigat. Kapag nagtataka ka kung nakagawa ka ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Kung titingnan mo ang mga tao sa kanilang ordinaryong relasyon, sa lahat ng kanilang mga ordinaryong drama at kompromiso. At sa palagay mo marahil ay magiging mas madali. Siguro nagtatanong ka ng sobra. Marahil ang kalinawan na iyong nakuha ay may gastos sa iyo ng isang bagay na mahalaga. At magiging tama ka. May gastos ito sa iyo. Gastos ka ng kakayahang masiyahan sa ilusyon. Gastos ka ng pagpipilian ng paggamit ng ibang tao upang maiwasan ang iyong sarili. Gastos ka ng ginhawa ng hindi alam ang alam mo. Ito ang mga tunay na gastos. At kung minsan ay naramdaman nila ang labis na babayaran. Ngunit narito ang dapat mong maunawaan. Hindi ka makakabalik. Kahit na nais mo, kahit na sinubukan mong i-play muli ang lumang laro. Upang magpanggap na hindi mo makita kung ano ang nakikita mo, hindi ito gagana. Ang paggising ay nangyari, natikman mo ang isang bagay na tunay, at sa sandaling natikman mo ang totoong bagay, nawawala ang peking bersyon ng lahat ng apela nito. Kaya ano ang gagawin mo? Maghintay ka, nabubuhay ka, patuloy kang lumalaki at natututo at maranasan ang kayamanan ng pagkakaroon. Hindi mo isasara ang iyong puso, hindi ka nagiging mapait o mapang-uyam. Kinikilala mo lang na ang pag-ibig, totoong pag-ibig, ay dapat magmula sa ibang lugar ngayon. Hindi mula sa pangangailangan, ngunit mula sa kapunuan. Hindi mula sa takot, ngunit mula sa kalayaan. Hindi mula sa desperadong pagkakahawak ng dalawang hindi kumpletong tao, ngunit mula sa masayang pagpupulong ng dalawang buong nilalang. At baka dumating ito. Marahil sa isang araw ay nakatagpo ka ng isang tao na naglalakad ng parehong landas, na nagdadala ng parehong kalidad ng pagkakaroon, na tumitingin sa iyo at hindi nakakakita ng solusyon sa kanilang kalungkutan, ngunit isang kasama sa misteryo. Isang taong hindi mo kailangan upang makumpleto ang mga ito, dahil kumpleto na sila. Ang isang tao na maaaring magmahal sa iyo, hindi dahil dapat sila, ngunit dahil pinili nila, sapagkat ang mapagmahal mismo ay ang punto, hindi kung ano ang nakukuha nila dito. Kapag nangyari iyon, kung nangyari ito, hindi ito katulad ng dating pag-ibig. Walang lagnat, walang pagkahumaling, walang desperadong kumapit. Sa halip, may pagkilala, isang pulong ng katumbas. Dalawang tao na nasa kapayapaan na sa kanilang sarili, na pinipiling ibahagi ang kapayapaan sa bawat isa. Hindi dahil kailangan nila, ngunit dahil gusto nila. Dahil ito ay kasiya siya. Dahil ito ay isang pagpapahayag ng kalayaan na natuklasan nila sa loob ng kanilang sarili. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi nagbubuklod. Hindi ito nagmamay-ari, hindi ito gumawa ng mga kahilingan. Ito ay tulad ng tubig na dumadaloy, tulad ng mga ibon na lumilipad, tulad ng araw na nagniningning. Ito ay pag-ibig ng walang agenda, ng walang pag-uusap, ng walang banayad na bargaining, na sumasailalim sa kung ano ang ipinapasa para sa pag-ibig sa mundong ito. Ngunit muli, bihira ang gayong pag-ibig, at walang garantiya na makikita mo ito. Maaari mong gastusin ang iyong buong buhay na naghihintay. Maaring hindi ka makatagpo ng isa pang gising na nasa matalik na paraan na nais mo. At dapat kang gumawa ng kapayapaan sa posibilidad na iyon.
Dapat kang maging handa na maglakad mag-isa kung iyon ang kinakailangan ng kaliwanagan. Dahil ang kahalili ay mas masahol. Ang kahalili ay upang matulog muli, upang mapuno ang iyong sarili pabalik sa lumang kasuutan at i-play ang lumang bahagi. Upang magamit ang isang tao o hayaan ang isang tao na gamitin ka sa magkaparehong pagpapanggap na malulutas nito ang problema ng pagkakaroon. At hindi mo na magagawa iyon. Ang kasuutan ay hindi magkasya. Ang papel ay hindi kumbinsihin. Nakita mo sa likod ng kurtina at walang pagbakap ang belo. Kaya dinala mo ang kakaibang regalong ito, ang pasanin na ito ng kalinawan. Gising ka sa isang mundo na halos natutulog. Nakikita mo sa pamamagitan ng mga laro na siniseryoso ng lahat. At oo, nag-iisa minsan. Oo, mahirap. Oo, nais mong mas madaling maghanap ng isang taong nakakaintindi. Ngunit hindi mo ito ipagpalit. Dahil natikman mo ang kalayaan at kalayaan, totoong kalayaan, ay nagkakahalaga ng anumang presyo. Ang gising sa espiritual ay hindi makakahanap ng ibig sa maginoon na kahulugan. Hindi dahil sa ibig ay iniwan sila. Ngunit dahil tumanggi silang tawagan ang anumang mas mababa sa katotohanan sa pangalang iyon. Napatigil nila ang nakalilito na pangangailangan sa ibig, kagutuman na may pagnanasa, pag-asa sa debosyon. Napatigil sila sa paglalaro ng laro kung saan ang dalawang tao ay gumagamit ng bawat isa bilang mga ruta ng pagtakas mula sa kanilang sarili. At sa paghinto, binuksan nila ang kanilang mga sarili sa isang bagay na mas totoo. Isang bagay na hindi maaaring dumating o maaaring dumating bukas o maaaring narito na sa mga form na hindi pa nila natutunan na kilalanin. Ngunit kahit anong mangyari, alam nila ito. Buo na sila, kumpleto na, libre na. At ang kaalamang iyon, ang katiyakan na iyon, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga peking romansa sa mundo. Mas gugustuhin nilang mag-isa sa katotohanan kaysa sa kaisa sa ilusyon. Mas gugustuhin nilang maghintay ng isang buhay para sa isang bagay na totoo kaysa sa areglo, para sa isang bagay na pinupuno lamang ang oras. Ito ang presyo ng paggising, at ito rin ang regalo nito. Nawalan ka ng kakayahang mawala ang iyong sarili sa iba, ngunit nakakakuha ka ng kakayahang hanapin ang iyong sarili sa lahat. Nawalan ka ng kaginhawaan ng kapwa pangangailangan, ngunit nakakakuha ka ng kalayaan na hindi na kailangan. Nawalan ka ng dating kwento ng pag-iibigan, ngunit binuksan mo ang iyong sarili sa posibilidad ng isang bagay na mas malaki. Pag-ibig ng walang mga kondisyon. Pag-ibig ng walang hinihingi. Ang pag-ibig na hindi nagtatanong at nagbibigay ng lahat. Ang pag-ibig na hindi isang pakiramdam o isang damdamin, ngunit isang paraan ng pagiging nasa mundo. At kung hindi ka nakakahanap ng ibang tao upang ibahagi iyon, meron ka pa ring pag-ibig mismo. Dahil hindi pa rin ito sa ibang tao. Ito ay palaging nasa iyo. Naghihintay na matuklasan, naghihintay na mabuhay. Hindi bilang isang transaksyon sa pagitan ng dalawang tao, ngunit bilang ang lupa ng iyong pagkatao. Tulad ng kung ano ka, hindi ang ginagawa mo. Bilang karagatan, hindi ang alon. Ito ang dahilan kung bakit hindi makakahanap ang ibig sa espiritual ng ibig sa karaniwang paraan. Dahil natagpuan na nila ito sa pinakamahalagang paraan. Natagpuan nila ito sa kanilang sarili. At walang tao, walang relasyon, walang pag-ibig gayunpaman matamis, ay maaring ihambing sa pagtuklas na iyon. Lahat ng iba pa ay teatro lamang. Masaya marahil. Maganda kung minsan, ngunit gayunpaman ang teatro. At masisiyahan ka sa teatro nang hindi nagkakamali sa totoong buhay. Nang walang pagtaya sa iyong kapayapaan sa kinalabasan nito. Nang hindi nakakalimutan kung sino ka sa ilalim ng lahat ng mga costume at tungkulin. Kaya oo, nag-iisa ka minsan. Oo, ang karamihan ng tao ay manipis. Oo, mas mahirap maghanap ng isang taong nagsasalita ng iyong wika.
Ngunit malaya ka rin sa paraang hindi ka pa dati. Malayang magmahal ng hindi nangangailangan. Libre upang kumonekta ng hindi kumapit. Malayang maging iyong sarili nang walang paghingi ng tawad o pagpapanggap. At ang kalayaan na iyon, ang malawak na kalayaan na iyon, ay kung ano ang hinahanap mo. Hindi sa ibang tao, ngunit sa iyong sarili. Kung saan ito lagi, kung saan laging magiging. Naghihintay na umuwi ka?